Good morning! Ngayon po ay araw ng Lunes, ikalawa sa buwan ng Pebrero taong 2026. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:59 na po ng umaga. Philippine Standard Time, alas 6:59 ng umaga. At sa ulo ng ating mga tampok na balita ngayong umaga, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bumubuti na ang kalusugan. COMELEC hiniling sa Pangulo na ideklarang holiday ang special election sa ikalawang distrito ng Antipolo. At pagtalakay sa impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sisimulan na ngayong araw sa Kamara. Kaparehong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte maaaring ihain muli. bumubuti na ang kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang kanyang ibinalita sa kanyang bagong vlog na inilabas kahapon. Ayon sa Pangulo, namayat siya dahil sabaw lang ay binigay sa kanyang pagkain sa ilang araw. Nauna nang sinabi ng Malacanang na nagkaroon ng diverticulitis ang Pangulo. Ako naman, eto, nagre-recover na rin. Pero maganda ang assessment ng mga doktor, nothing serious, kailangan lang magpalakas ulit. Muling binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang bagong vlog ang mga polisiya sa digitalization upang mas mapabilis ang serbisyo ng gobyerno sa publiko. Ayon sa Pangulo, dapat wakasan ang mga lumang polisiya na nagpapahirap sa buhay ng mga Pilipino. Inihalimbawa ng Pangulo ang mga pangunahing polisiya sa disiplina sa ibang bansa na may malaking resulta. Isa dito ang pagbabawal ng bubble gum sa Singapore. Maigpit na polisiya sa pagpapadaan sa mga ambulansya sa Germany at sa Japan pagalang sa pedestrian lane. Alam niyo po, bukod sa malakihang proyekto at iba't ibang mga programa ng pamahalaan, isang bahagi ng trabaho namin ang magpakilala ng mga bagong polisiya, polisiyang magpapagaan sa buhay ng tao. Hiniling ng Commission on Elections sa COMELEC kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing holiday sa ikalawang distrito ng Antipolo sa araw ng special election sa March 14. Ito ay kaugnay na isasagawang special election sa lugar upang punan ang bakanteng pwesto na naiwan ng yumaong kinatawan ng distrito na si Representative Romeo Acop na pumanaw noong Disyembre ng nakaraang taon. Tuloy na anya ang halalan sa March 14 at ang paghahain naman ng kandidatura ay nakatakda sa February 5 hanggang 7. Gayunman, patuloy pang ginagawa ng paraan ng komisyon. Ang pondo para rito na aabot naman sa 98 million pesos. Naideklarang non-working holiday ang March 14 dyan sa 2nd District po ng Antipolo City. And at the same time, humihingi rin po kami ng authority o yung otoridad na ilagay ang Armed Forces of the Philippines and PNP under our control and supervision sa panahon, yung mismong mga nandun lang sa lugar, sa panahon ng election period as deputized agencies of the Commission on Elections. Naniniwala naman si Senator Erwin Tulfo na panahon na upang simulan ang pagtatapos na mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects. Bilang chair o vice chairperson ng komite, binigyan din ng nakababatang Senator Tulfo sa isang panayam na marami na ang nagsasagawa ng hiwalay na investigasyon sa naturang issue. Kabilang na rito ang Department of Justice o DOJ, Independent Commission for Infrastructure o ICI at ang Office of the Ombudsman. Bunsod nito, nagkaroon na niya ng problema ang huling pagdinig ng komite dahil sa pag-invoke ng mga resource person ng right to self-incrimination habang nasa korte na ang kaso. Anya,
nagiging mahirap para sa komite ang magsagawa ng mas malalim na investigasyon kung hindi makapagsalita ang mga resource persons para sa cross-examination at pagtatanong. Umaasa si Senator Erwin na makikita nito ang partial report ni Blue Ribbon ngayong araw ng Lunes, February 2. Sisimula na ngayong araw ng Lunes, February 2 ng House Committee on Justice ang pagtalakay naman sa impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inaasahan ang consolidation sa dalawang reklamong impeachment laban sa presidente at pagtukoy kung sufficient in form and substance ang mga ito. Ayon kay House Committee on Justice, member Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, ilalahad na mga nagrereklamo ang kanilang batayan sa pagsasampa ng reklamong impeachment laban kay PBBM. Pagtitiyak ng kongresista nakabatay sa ebidensya ang impeachment proceedings. Impeachment po ay sole prerogative ng legislature. Yung po impeachment proceedings will always be based on facts. It will be based on evidence, and decisions relating to the impeachment will be based on the conscience of every House member. Maaring ihain muli ang kaparehong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang paniniwala ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, miyembro ng House Committee on Justice. Anya, hindi naman apektado ng desisyon ng Korte Suprema ang nilalaman ng reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. Hindi lang nakatitiyak ang kongresista kung may karagdagang bang batayan isasama ang mga nakatakdang magsulong na impeachment laban kay BP Duterte ngayong taon. Pwede mo i-file as is po yun, sa totoo lang. Kasi wala naman akong debate doon sa form eh. Wala akong debate doon po sa substansya. So, in a refiling of a Vice President impeachment case, I don't think the facts have changed from last year. We're still going to be talking about the use of confidential funds and yung pong death threats against the President, the First Lady, and the former House Speaker. No? Isinusulong naman na maaprubahan sa Kamara ang mga panukalang batas na magdaragdag ng cash grants sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Ayon kay House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, puspusa ng ginagawang pagtatrabaho ng House Committee on Appropriations para maipasa ang budgetary requirements ng naturang panukala. Ito ay matapos maaprubahan ang legislative measure sa House Committee on Poverty Alleviation. Kabilang sa panukalang batas ang mas mataas na subsidiya para sa edukasyon, kalusugan at bagong cash support para sa pagkain at nutrisyon ng mga batang edad 0 hanggang 2 gulang. Inatasan ng Department of Transportation ng Civil Aviation Authority of the Philippines na agarang resolbahin ang issue sa mga transmission line na nakakaabala sa operasyon ng Bicol International Airport. Ang detalye, report ni Benedict Samson. Nasa 200 hanggang 300 milyong piso ang ipinalalaang pondo ng Department of Transportation sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP upang resolbahin ang issue sa Bicol International Airport. Sa kasalukuyan, hindi pa nagagamit ang buong 2,500 meters runway ng paliparan dahil sa transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Gagamitin ng pondo para maibaba ang transmission lines para hindi maabala ang mga eroplano. Ayon kay DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez, nasa 1,900 hanggang 2,000 meters lamang ang aktwal na nagagamit sa runway na nakakaapekto rin sa pagpasok ng international flights at pagpapaunlad ng turismo sa Bicol Region. Ang kahabaan po ng runway ng Bicol International Airport is more or less 2,500. We just checked it. Napakagandang runway, napakahaba so that we can accommodate jet aircraft. No? Ito makakatulong to sa presyo ng ating mga papasahe pagdating sa paliparan. Naniniwala naman si Albay Governor Noel Rosal na kapag naresolba ang issue ng transmission lines ay makakalapag na rin sa naturang paliparan ng malalaking commercial aircraft. Yung bang airport natin is one of the longest
But because of the transmission line, ang threshold in advance natin. So nagagamit lang natin almost 2 kilometers. Pag ito naayos natin, even Airbus 330, Samantala, pinamamadali din ng DOTR ang pagsasaayos ng Bicol International Airport na nasira noong manalasa ang Bagyong Uwan. Binigyan ng kalihim ang pamunuan ng paliparan hanggang Marso para matapos at mapatibay ang nasirang kisame ng airport. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bilang bahagi naman ng rehabilitasyon ng Maharlika Highway, sinimula na ng Department of Public Works and Highways ang ikalawang yugto ng pag-iinspeksyon sa kahabaan ng nasabing highway. Isa sa mga pinuntahan ng ahensya ang matagal nang nakatenggang Malabog flyover sa bayan ng Daraga Albay. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. 5 taon nang nakatenga ang Malabog flyover sa bayan ng Daraga Albay ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Secretary Vince Dizon, sinimulan pa ang proyekto noong 2021. Gayunpaman hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos ang construction ng nasabing tulay na dapat sana ay magpapaluwag ng trapiko mula Bicol International Airport papuntang Maharlika Highway. Matapos niyang personal na inspeksyonin ang proyekto, ipinangako ni Secretary Dizon na pipilitin ng DPWH na tapusin ang construction ng nakatiwangwang na flyover sa loob ng 2 taon. Ang komplikasyon ng dito, Diskaya project pala ito. Alpha Omega ito. So, tino-terminate na namin, kaya nga nang ipabid, terminate si Diskaya, tatapusin na natin. Kaugnay nito, nadiskubre rin ng kalihim na ang nasabing proyekto ay hawak ng isa sa kumpanya ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Dahil dito, pinamamadali na ng DPWH ang pag-terminate sa kontrata ng nasabing kumpanya. So, ngayong February, papabid na natin ang bago. So, may pondo naman to for 2026. So, ang sabi sa akin ng engineers, by 2027, pero baka naman kaya nating 1 year na. Ito na ang ikalawang bahagi ng pag-iinspeksyon ng Maharlika Highway kung saan babaybayin ngayon ng DPWH ang kahabaan ng highway sa probinsya ng Albay at Sorsogon. Bukod sa Malabog flyover, kasama sa ilang i-inspeksyonin ni Secretary Dizon ay ang ilang sirang bahagi ng daang Maharlika sa Anislag, Daraga at Sorsogon. Pati na rin ang isa sa mga legacy hospital projects ng administrasyon na Bicol Regional Medical Center. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, narito muli po ang sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa EDSA po, Bagong Baryo, maluwag ang lagay ng trapiko sa magkabilang lane sa EDSA, Bagong Baryo. North Luzon, Expressway po o NLEX. Tuloy-tuloy naman ang daloy ng trapiko sa NLEX. At sa Pardo Service Road, Cebu City, light to moderate ang lagay ng trapiko sa magkabilang lane papuntang Basak at Talisay sa Cebu City. At sa South Road Property Cebu City, maluwag po ang magkabilang lane papuntang Talisay City at Mandaue City. At yan po ang ating traffic update sa oras na ito. Posibleng isagawa sa susunod na linggo sa Abu Dhabi ang ikalawang round ng peace talks sa pagitan ng United States, Ukraine at Russia. Ayon ito kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Dagdag ni Zelensky, handa sila makipagtulungan sa pag-uusap upang matapos na ang gyera sa pagitan nila ng Russia. Halos 4 na taon na mula na magkaroon ng palitan ng pwersa ng militar ang Russia at Ukraine noong 2022. Samantala, muling binuksan ng Rafah border crossing na nasa pagitan ng Gaza at Egypt ayon sa bansang Israel.
Ayon sa Israel, bahagi ito ng kanilang ceasefire deal. Gayunpaman, limitado lamang sa mga residente ng Palestine ang pwedeng padaanin sa border. Samantala, handa namang tanggapin ng Egypt ang mga Palestinian na lalabas mula naman sa border. Naranasan ng ilang lungsod sa Ukraine at sa karating nitong bansa na Moldova ang mga emergency power outages nitong Sabado, January 31. Apektado sa nasabing malawakang blackout ang subway system sa Ukraine, maging ang water supply ng mga affected area. Narito ang report ni Gerard Moral. Labis na nagdulot ng pangamba sa mga residente ang naranasan na malawakang power outage sa Ukraine at Moldova noong Sabado, January 31. Lalo na't nagbabala ang mga weather forecaster ng pagbaba ng temperatura sa negative 30 degrees Celsius. Ayon kay Ukraine Energy Minister Denis Shmyhal, ang sanhi ng power outage ay technical malfunction sa linya ng kuryente na nag-uugnay sa dalawang bansa. Paliwanag ng opisyal, nagdulot ng aberya ang cascading outage sa power grid ng Ukraine na nagpapaandar sa mga otomatikong proteksyon ng buong sistema. Ilan sa mga lugar na naiulat na apektado sa pagkawala ng kuryente ay ang Kyiv at sa mga rehiyon ng Zhytomyr at Kharkiv. Naputol din ang supply ng tubig sa kabisera at pansamantalang itinigil ang operasyon ng subway dahil sa mababang boltahe ng kuryente. Sa bansang Moldova naman, nakaranas din ng malawakang blackout ang kabisera nito na Chisinau. Naibalik din noong araw na iyon ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar. Nangyari ang malawakang outage matapos ang ilang linggong pag-atake ng Russia sa infrastruktura ng enerhiya ng Ukraine na lalong nagpapalala sa kakulangan ng kuryente sa gitna ng isa sa pinakamatinding taglamig sa mga nagdaang taon. Inilarawan ito ng mga opisyal ng Ukraine ang paraan ng Moscow bilang weaponizing winter na layong ipagkait sa mga tao ang init, ilaw at tubig. Samantala, ipinahayag ni US President Donald Trump na pumayag si Russian President Vladimir Putin sa pansamantalang pagpigil ng mga pag-atake sa Kyiv at iba pang lungsod dahil sa matinding lamig. Gayunman, nananatiling duda si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa sansilidad ng Russia habang papalapit ang ika-4 na anibersaryo ng digmaan nila sa Russia at sa wala pang malinaw na senyales na kasunduang pangkapayapaan. Gerard Moral, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon sa Barangay Masarawag, Ganabatan, Albay. Matapos madiskubre ang mga panibagong sinkhole, apektado nito ang ilang bahay at kalsada kasunod ng malalakas na pagulan. Si Ryan Salatandol, humahataw. Nagdudulot ng takot at pangamba ang mga panibagong sinkhole na natuklasan sa Barangay Masarawag, Ginubatan, Albay matapos ang sunod-sunod na pag-ulan. Nadiskubre ang mga bagong sinkhole sa ilang bahay at kalsada sa Barangay Masarawag na lalong lumalawak at lumalalim dahil sa malalakas na ulan. Ayon sa mga residente, bumubulwak pa ang tubig sa ilalim ng mga butas na nagdudulot ng panganib sa mga bahay at daan. Nangyayari ngayon na lumalaki yung mga buka at nadadagdagan pa siya, ito yan yung bagyong Ada. Nakakagulat nga kasi ayan na siya, oh. Ang layo na ng dinadatnan niya papunta na dito sa bahay na yan. Pati itong mga tawag nito, kanal, bumibigay na din yung mga semento niya at nagkakaroon din siya ng uka papunta rito sa loob at papunta dun sa kalsada. So nakakatakot talaga. Sinabi ng barangay official na umabot na sa drainage canal at halos kalahati ng kalsada ang apektado ng mga sinkhole. Tiniyak din ng Mines and Geoscience Bureau o MGB Bicol na hindi naligtas tirahan ang lugar na may mga sinkhole. Ayon kay Mayor Gemma Onghoko, pinakaligtas na solusyon ang agarang relokasyon ng 100 hanggang 150 families. Nakikipag-ugnayan na rin ang LGU sa provincial at national government para sa pagpapatayo ng relocation site. Sa ngayon, 2 pamilya pa lamang ang permanenteng inilikas habang patuloy ang assessment sa lugar. Ryan Salatandol, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Samantala, ibinabana ng pamahalang panlalawigan ng Sultan Kudarat ang suspension ng klase at trabaho sa mga government offices matapos bumuti ang sitwasyon kasunod ng mga lindol sa lalawigan. Sa inilabas na Executive Order No. 101 Series of 2026, inihayag ni Governor Dato Pax Ali S. Maguda Dato na balik normal na ang klase sa lahat ng antas, public at private sa buong Sultan Kudarat. Gayunpaman, sa mga bayan ng Kalamansig, Lebak at Palimbang o Kalepa areas, modular learning muna ang ipatutupad hanggang masigurong ligtas na ang pagsasagawa ng face-to-face classes. Lifted na rin ang suspension ng trabaho sa lahat ng government offices sa probinsya kasunod ng patuloy na monitoring at safety assessment ng PDRRMO. Nananawagan ng pamahalaan na may na koordinasyon at pagsunod ng lahat ng ahensya para sa maayos at ligtas ng pagbabalik operasyon. Namulaklak ang kalsada ng Baguio sa pagbubukas ng ika-30 Panagbenga Festival. Libo-libong tao ang dumalo at nakisaya sa makukulay na parade. Para sa mga bisita, isa itong karanasang hindi malilimutan. Narito ang report ni Grace Doctolero. Sa hangin ng Baguio City ang sigla at kasayahan habang dumadaan sa mga kalsada ang masisiglang performers at makukulay na presentasyon sa Panagbenga Festival Parade. Mula sa sabay-sabay na galaw ng mga batang mananayaw hanggang sa mga cultural na sayaw na bumuhay sa kalsada. Buhay na buhay ang tema ng taong ito na blooming without end. Hindi lang ito isang parada kundi isang pagdiriwang ng kultura, pagkakaisa at pag-asa para sa mga tao ng lungsod at mga bisita. Habang abala ang lahat sa paghanga at pagkuha ng litrato, maayos naman na napanatili ng mga otoridad ang kaayusan sa pamamagitan ng maagang pag-deploy ng mga pulis at traffic personnel. Oh, it was wonderful. This is my 7th since I moved here, and every year it gets better, brighter, great costumes. I love it. Oh, are you kidding me? I'm an honorary Igorot. I love the dances, I love the costumes, I love the energy that comes from the festival. I love the opening of the festival today. It was really touching. Bukod sa parade, lalong nagdagdag saya sa festival ang street dancers at iba't ibang cultural performances na nagpakita ng mayamang kultura ng Cordillera. Sobrang ganda. Actually, masarap sa feeling kasi syempre from Manila kami. Ang init dun sa amin. Tapos dito, very relaxing siya. Tapos nakaka-enjoy lahat ng tourist spots, ganun. Pati yung mga nagpa-perform. Ang saya panoorin. Ayon sa mga organizers, bunga ito ng maayos na pagpaplano at mahigpit na koordinasyon ng mga kinaukulang ahensya. Nakita naman natin yung paghahanda ng mga organizers natin to make sure that everything's in order. Very peaceful yung ating conduct ng ating opening day parade. So I guess we would like to thank yung Baguio City Police Office, local government of Baguio, yung ating partner. Siyempre yung Baguio Flower Festival Foundation for their continued partnership in making the festival as the most orderly and most peaceful festival in the country. Actually, first time ko mag-Baguio po eh. Then, lang kami, nag-via motorcycle lang. Worth it yung punta kahit pagod. And pagdating dito, nawala yung pagod kasi malamig. Then, ang calming ng Baguio compared sa baba, especially sa Metro Manila. Since first time, syempre, di natin sigurado kailan ang next balik sa Baguio. Kaya, todo singit kami para magpa-video. Sa kabila ng lamig at dami ng tao, nanatili ang saya at pagkakaisa sa buong pagdiriwang. Bukod sa parade, tampok din ang masayaw at cultural performances na sumasailalim sa pagkakakilanlan ng lungsod. Today, as the familiar notes of the Panagbenga hymn once again echo through our streets, we are reminded that this is not only a festival,
but a declaration that life blooms, that hope rises, that unity prevails. With reverence for our shared history, gratitude for the present. Para sa marami, ang panagbunga ay naging pagkakataon upang muling magkasama ang pamilya at mga kaibigan sa isang masayang selebrasyon. Sa ika-30 taon ng Panagbunga Festival, hindi lang mga bulaklak ang namukadkad sa Baguio, kundi pati ang diwa ng pagkakaisa at kasayahan ng mga tao. Grace Dr. Lero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinasikat naman ng Naga Central School 1 Vocal Choir ang Pilipinas. Ito ay matapos na magwagi bilang kampiyon sa Children's Choir category sa isang international choir competition sa Kobe, Japan. Narito ang report ni Alan Manansala. Sa isang entablado sa Kobe, Japan, hindi lang mga awit ang umalingaw-ngaw, kundi pati ang pangarap at dedikasyon ng Naga Central School 1 Vocal Choir na nagdala ng karangalan sa Pilipinas. Nagkampiyon ang 39 na members ng naturang paaralan sa 4th Sing from Kobe International Choir Competition and Festival na ginanap kamakailan lamang sa Japan. Nakamit din ng grupo ang second place ng folklore category matapos humanga ang mga hurado sa kanilang mga awit na Laudate, Anak at Ethnic Song na Balaiki. Lumahok sa kompetisyon ang mga choir mula sa iba't ibang bansa, kabilang ang Canada, Japan, Korea at United States. Dahil sa panalo, nakapasok pa ang grupo sa grand finale kasama ang 7 top choirs mula sa iba't ibang kategorya. Ayon sa mga student members, bunga ito ng matinding pag-iensayo at dedikasyon sa loob lang ng ilang buwan. Sinabi naman ng school principal na nagsimula pa noong Mayo 2025 ang pagsasanay na umabot sa ilang oras araw-araw. Tinulungan din ang grupo ng mga magulang at ng pamahalaang lungsod ng Naga para matupad ang paglahok nila sa kompetisyon. Kamakailan, personal na binati ni Mayor Lenny Robredo ang choir sa isang flag ceremony bilang pagkilala sa kanilang tagumpay. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Aklat Kawikaan, Kapitulo 28, versikulo 4 na nagsasabi, silang nangagpapabaya sa kautusan ay nagsisipuri sa masama, ngunit ang nangag-iingat ng kautusan ay nangakikipagkaalit sa kanila. Sa wikang Ingles, they that forsake the law praise the wicked, but such as keep the law content with them. At yan po ang ating mga naging balitaan sa oras na ito. Huwag po kayong magpapalit ng channel dahil magbabalik po ang Good Morning Kuya. Good morning! Good morning! Good morning! Kuya Yes! Grabe ang energy nating tatlo, pero mas maganda kung 4 tayo eh. Oo Teka, nga. nasaan ba si Ira? Oo nga. Si Ira. Hi guys! Madali ka. Sorry na! Saan ka, Daddy? Sorry na nalate ako ha, kasi sobrang traffic
traffic mga B. Doon sa northbound ng EDSA, naloloka talaga ako. Sobrang na-stress ako kasi alam niyo na ako yung driver, di ba? So, doble-doble yung stress ko. Pero, nakapasok pa rin naman ako. At least umabot ka, di ba? Yes, that's right. O, time check muna tayo. It's 7:33 in the morning. Good morning sa inyo. Nako, kumusta na ba dyan sa northbound ng EDSA? Kasi matraffic talaga dyan kasi sinarado yung lane dyan simula kahapon pa, February 1. Ilalagay kasi yung turnback grinder dyan sa may SM, sa may North EDSA, between Landmark and Trinoma pala at Unified Grand Central Station. May itatayo dyan na na tower support. Yung tower support daw na yan, kailangan niya para makapag-U-turn naman yung tren kapag operational na ang MRT7. Kaya, konting tiis lang yan, hanggang May natin yan bubunuin yung temporary road closure. Oo nga, kasi dyan kasi sa sa Unified Grand Central Station, dyan ang unang station ng 13 stations ng MRT7 from North Avenue to San Jose del Monte, Bulacan. Kaya medyo matagal na full road closure yan. Sabi nga ng Department of Transportation, from February 1 hanggang May 19 yan. Ang full road closure dyan sa EDSA northbound ay tuwing 10 p.m. hanggang 4 a.m. Pero after 4 a.m. naman, partially lang na bubuksan, sabi ng DOTR. Kaya asahan pa rin natin na magiging matraffic pa rin sa area na yan. Pero pag nagawa naman yan, nakikuluan naman yan sa Grabe, ibang mga MRT7. kalsada. Itsura pa lang ng mapa, di ba, ng mga maapektuang kalsada. Parang, mas maganda Iwas na na. carousel. Carousel lang yata yung hindi maapektuhan masyado. Kaya sabi nga ng MMDA, naglalagay sila ng mga traffic enforcers para mag-assist naman sa mga motorista at sa flow ng traffic kasi baka yung mamaya hindi pa sila familiar dito sa mga road closure. Kaya nung dumaan ako, may mga nag-a-assist na nga. Nagtuturo. Kasi hanggang 4 a.m. lang naman yung closure. Kaya pagdating ng alas 5, ayan, iba na ulit yung scheme ng daanan natin. Kaya pala, hindi dyan dumaan yung sinakyan ko kanina. Buti na lang. Delete ka rin. Oo, dalawa kaming tatakbo ni Ira. Oo. Kaya sa mga dumadaan dyan po sa northbound kagaya ni Ira, dapat may allowance kayo sa pagbiyahe dahil siguradong matatraffic po kayo sa area na yan. Kung dati 1 hour yung allowance, dagdagan po natin. Kasi baka kailanganin natin ng konting oras pa. Gusto ko rin dagdagan yung allowance ko. Ibang allowance yata yan. Oo din, parang ako rin gusto ko yun. Pero tama kayo dapat talaga masagahan ko pa talaga yung biyahe para hindi ako nagkikahos ng ng oras ko, di ba? Makakapag-ayos pa rin ako. At saka yun nga, dapat na rin na maghanap din ng alternate na mga ruta na pwedeng daanan. Kasi lalo doon na sa mga kababayan natin na dumadaan dyan sa northbound ng EDSA, doon sa may Trinoma. Ayan, nakita naman natin kanina sa screen, no? Magdagdag po tayo ng pasensya dahil dagdag traffic din po talaga yung mararanasan natin ngayon. So, given na yan na maiinit na ang ulo, umaga pa lang, kaya dagdag pasensya po. Hanggang May. Naku, ilang buwan. Naku, lalo po. Binibilang ko na. Ilang mga 3 months siguro. Marami naman alternate routes dyan. Kailangan talaga lang mahabang pasensya muna kapag driver ka para iwas ng mga road rage. May mga ganyan pa rin, hindi pa rin nadadala. At saka nakaka-cause din ng disgrasya kapag mainit yung ulo mo sa pagmamaneho. Dapat kalmado ka lang. Lalo na yung mga hindi nila na-anticipate na may ganyan. Bakit traffic hindi nanood ng Good Morning Kuya. Hindi nila alam. Naku, yan yung mga aasahan ninyong mga kasambahay. Kaya saka dapat mga kasambahay kahit traffic, good mood pa rin tayo. Dapat wag natin hayaan na masira yung araw natin dahil dyan sa traffic. Ikaw ba, Ira, ano naman yung ginagawa mo para yung mood mo hindi maapektuhan ng traffic? Araw-araw ka Parang nakaraan lang kasi na bad trip ako talaga nung nagdadrive ako eh. Pero, syempre, una kong ginagawa, nagdi-deep breathing ako. Pero dapat laging may magandang music. Yung gusto kong music para good mood ako. Yung parang music ni Music ni Okay, hello po. Shoutout po. Kayo ba? Ano ba? Ikaw, teens? Pag sa traffic, di naman ako nababadit, matutulog lang kasi ako. Passenger princess!
Sana. Ganun lang, upo-upo lang, ganyan, tulog-tulog. Kaysa kasi mabad trip ka, di ba? Tama. Tulog ka na lang. Total, hindi naman ako yung nag-drive. Basta hindi ko yung driver. Kasi pag ako yung driver, kita-kits na lang. Di ba namin si Courtney? Imagine ko talaga si Tini, no? Nag-drive. Kaya nga siguro hindi pa ako pinagdadrive kasi ang pasensya ng ating mo, girl, gaganon lang. Manipis pa yung Pag na-tsempohan talaga siguro, mag-o-open tayo ng bintana. Easy. Kakamustahin mo lang. Traffic na naman today. Ganyan. I love the energy. Kasabihin niya gano'n, no? Ingat ka! Oo, kasi May diin, no? Ingat para na ka. namang parking lot ang kalsada niyan. Walang galawan Si talaga. Ian gusto ko makita mag-drive. Hindi ako naman din music lang. Pero iniiwasan ko yung medyo ma-adrenaline na na yung medyo rakrakan. Kasi pag rakrakan, medyo hyper. Yung lang. Music ka pa ba kapag sa mga... Hindi siya advisable Hindi, pero yung mga music lang sa yung sa mismong car lang. Tas medyo mahina. Kasi pag sobrang lakas naman, baka... Hindi ka na makakita, no? Pag malakas. Parang may ganun din akong may tendency kapag masyadong malakas, nadidistract ako. Yung parang nawawala yung vision ko. Focus. Ha? Hindi ka makafocus. Oo, parang siya. Pero yun, sobrang konti lang na maririnig mo lang yung music. Tapos mga chill-chill song lang. Anong chill song? Sample? Wag mo Hindi, chill-chill lang na wala. Basta hindi yung mga rakrakan niya. Medyo iniwasan. Ikaw, Josh. Ako, di ba, alam ko nasabi ko na dito yun, pagka Classic. ganyan. Mga classic na songs. Hindi. Kapag gano'n may nakasalubong ako ng mga pasaway, iniisip ko na lang, ako ayaman na, minsan nagkakamali din ako sa kalye. Minsan, nakakalimutan ko rin mag-signal, mga gano'n. Sabi ko, ayahan na natin, Hindi naman din ako perfect. Kasi pag feeling mo kasi, di ka nagkakamali, talagang galit ka kagad. May isip mo, minsan kamote rin ako. Bayaan na natin. Sobra ka na eh. Tama ka. Di ba? Okay Minsan na eh. parang may Once isip in mo. my life, sinabihan din akong kamote rider Minsan ng nasa nagkakamali likuran. din. Oo, ba naisip mo? Tama Pasensya. naman. Tama yun, Magandang yun magandang reminder yun. Positive para lang, di ba? Hindi ka rin mapaaway, no? True. Parang minsan naging kamote rider din tayo. Sige pa, ulitin nyo pa. Kamali lang din naman tayo. Sa bahay, ano po yung ginagawa po ninyo para good mood pa rin kayo kahit traffic? Comment nyo lang po dito sa atin pong Facebook Live. Ngayon, yung mga sagot po ninyo. Kasi gusto namin malaman kung ano ba talaga yung ginagawa nyo para hindi kayo bad trip. At syempre, good mood lang po talaga kayo sa sa gitna ng traffic. Babasahin po namin yan mamaya. At ako mismo ang magre-reply sa inyo sa comment section dahil makikipagkwentuhan ako sa inyo dyan. Kaya, i-comment mo na! Pero wag habang nagda-drive ha. Siguro kung traffic talaga. Yung walang galawan, pwede kayo mag-comment. Bawal Pero pa rin. kinig-kinig na lang. Uy, baka mamaya mahuli na may control ng TV. Pag may mga camera na... Hindi, pag parking talaga. Galing mo ha. Naisave mo. Walang galawan, parking yun. At syempre, dagdag balita sa mga motorista natin. Si Ira naman drive dito, nagpapultang ka na ba? Di pa. Actually nga kanina iniisip ko kasi half na lang yung ko eh. Half na lang. Half na lang. Kasi inasisip ko. Pero kamusta ba yung presyuhan ngayon? Ha? Hindi ko pa nga natitignan kasi hindi ako yung huling nagpadisel. Yung mga parents ko. Tumaas ba? Kailangan sukatin nyo na yung mga tangke nyo, no? Ganun na lang. Sausaw pa lang. Dito lang. Naisip ko kasi yung nakalagay na dun sa may dashboard ko. Ganun pala. May bago tayo natutunan ngayon. Ganun na lang. Pero ang daming ganap ngayon, di ba? Dagdag ng traffic. Tapos dagdag din pala talaga sa singil sa petroleum products. Kaya dapat po mag-relax muna tayo mga kasambahay. Kasi yung bisita natin ngayon, tuturuan tayo mag-punch needle. Akala ko relax lang mag-punch needle. Ano yung punch needle? Relaxing lang siya. Ano ba yan? Hindi naman yung punch na sinapa. Punch ka Punch needle. Yung punch needle, ito po yung fast-paced embroidery technique using hollow needle. Tapos pwede kang makagawa ng mga rugs, pillows, tsaka mga wall hanging. Talaga? Punch? Ganun pala yung punch. Punch needle. Hirapan pa tayo mali siya kapag nakikita mo na kasi. Gusto ko na nga ipakita pero sige mamaya na lang. Pero mga kasabay habang hinihintay natin yung bisita natin, puntahan muna natin si Ira. Papuntahin. Papuntahin natin si Ira. Puntahan niyo na ako.
mo Babang doon. Ira. Sige na, sige na. Papuntahin natin si Papuntahin Ira sa natin siya. kusina. Ay, Tama, kasi oo. hindi pwede na ang trabaho natin ay hindi natin gagawin sige, para sige sa na. mga kasama Magluto natin ka na sa doon. bahay. Oo, alam na Gawin natin mo si na ang Ira, ano mo. maaasahan yan pagdating sa Oo. kusina eh. Diba? Ano yung lutuin niya, no? Tingin ko, fruit punch. Punch din. May kinalaman sa punch, no? Oo, hindi sakto kasi dapat meron talagang pagkain yung bisita natin, baka nagutom. Ang haba daw kasi Oo, talaga punch ng needle yan eh. biyahe niya. Kasi alam ko ang layo pa ng pinanggalingan ng bisita natin tapos dadaan pa dyan sa Northbank. Sa lang EDSA. Naku, gutom na yan pagdating. Kaya Ira, kamusta ka dyan sa kusina? Ano bang ipe-prepare mo for us? Buti na lang hindi talaga ganun kalayuan yung kusina natin. Madali lang takbuhin na Hindi ka pinagpawisan, Hindi ako no? hihingalin May eh. traffic. Pero ito na mga kasambahay, bago po tayo magluto today, check muna natin yung mga presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga palengke po dito po sa Metro Manila. Sabantay po natin ang presyo po dito po sa Department of Agriculture. As of February 1, 2026, ang atin pong rice, ang imported po ay nasa 50 to 58 pesos per kilo. Ang local rice po natin ay nasa 45 pesos to 56 pesos per kilo. Sa atin naman pong mga karne, sa atin pong pork, 300 to 450 pesos per kilo. Ang atin naman pong beef ay nasa 390 to 520 pesos per kilo. Ang manok naman po, yung buong chicken po ay nasa 120 hanggang 220 pesos per kilo po yan. Sa isda naman po, ang galunggong, ay naku, napakamahal. Yung local po na galunggong ay nasa 320 to 350 pesos per kilo. Ang tilapia naman po natin nasa 130 hanggang 180 pesos per kilo. Ang bangus naman po, yung medium size, nasa 170 po yan hanggang 280 pesos per kilo. Sa atin naman po mga gulay, ang ampalaya, 140 to 180 pesos per kilo. Ang kalabasa po, 40 pesos to 70 pesos bawat, per kilo. Ang sitaw naman, 100 pesos to 150 pesos per kilo. Ang pechay, 60 to 90 pesos per kilo. Ang talong, 90 hanggang 140 pesos po iyan. Ang kamatis naman, 60 hanggang 100 piso. Ang repolyo po ay nasa 80 pesos to 90 pesos per kilo. Carrots, 70 pesos to 140 pesos per kilo. Ang sayote naman po, 50 pesos hanggang 80 pesos. Uy, mura to ha. Ang bell pepper naman, 150 pesos to 300 pesos per kilo. Ang cauliflower ay nasa 100 po hanggang 180 pesos per kilo. At ang lettuce naman, 200 pesos to 280 pesos per kilo. Aba, napakamahal. Sa atin naman pong mga spices, ang bawang po ay nagkakahalaga ng 130 to 180 pesos po kada kilo yan. Ang sibuyas naman, hindi po stated dito anong klaseng sibuyas, kung red, white, or yellow onion. Pero 100 pesos po siya to 200 pesos per kilo. At ang sili po natin, nasa 180 to 350 pesos per kilo. And other commodities natin, mga staple po ng ating pantry ay nasa, ito po, yung sugar po natin, yung refined sugar, 65 pesos to 100 pesos per kilo. Ang washed sugar naman ay nasa 60 pesos to 90 pesos kada kilo. Ang brown sugar, 60 pesos po yan hanggang 85 pesos per kilo. Ang itlog naman po, 7 pesos to 10 pesos po per piece. At ang mantika, 70 pesos hanggang 100 piso kada litro. So, ayan po ang bantay presyo natin ng ating mga ingredients po, mga presyo po ng bilihin. Dito po yan sa Metro Manila as of February 1, 2026. Napakamahal po ng bilihin, pero syempre, ganun talaga, kakain po talaga tayo mga kasangbahay. Itinatawid lang talaga natin yung mga masasarap na mga dish natin. Kaya kapag meron tayong mga special na mga recipe, itodo na rin natin. Huwag nating titipirin pa rin sa mga sangkap. Kaya ngayon, meron akong inimbitahan. Bisita natin. Paglulutuan nyo tayo. Isa to sa favorite ko na pagkain. At ito, super love na love ko tong Culinary Arts Chef Tag Philippines. Kaya in-invite natin si Chef Suani Arico.
Miss Wani! Good morning, Miss Hello Ira. po! Sige po, bati po kayo sa ating pong mga kasangbahay. Hello, good morning, everybody. Ayun. Ayan po, dito po. Yan. Ayan. Good morning po. Nandito ako ngayon sa UNTV para mag-share ng isang dish na bestseller sa catering. Ay! Yes. May catering po ba kayo, Chef? Yes. Oh, wow! Oo. Alam mo, Chef, sabi ko kanina nga po, favorite ko po itong dish na to. At sabay po nating sabihin ko ano yung dish na to. Chef, ito ang lengua! Nakakatuwa, kinikilig ako. At ito na mga kasambahay, ito po yung mga ingredients natin para sa sa ating dish na lengua. Alternate tayo, Chef. Okay. Unang ingredient natin, beef. Beef tongue. Beef tongue. Yes. Okay. Next po, Chef. Mushrooms, all-purpose cream, garlic, onion, salt, and pepper. Oh, wow. Ayan. Chef, nagulat ako Ang konti lang pala nung kailangan natin na ingredients para makagawa tayo ng lengua. Pero parang medyo yung iba, intimidated sa pagluluto po ng lengua. Pero habang pinagkukwentuhan po natin yan, Chef, start na po tayo. Ano ba yung una nating dapat gawin po sa pagluluto po ng lengua? Paano rin ba na-achieve po na ganito po yung beef tongue? Okay. Pag binili kasi natin to sa palengke, buo to siya. Apo, isang buo siyang ganun, di ba? Oo, buo siya. Lilinisin muna natin yon. Then, pakukuluan, Oo, Chef, pakukuluan siya. Unang kulo, tapon. Okay. Tapon. Pero may kasama na siyang mga laurel, sibuyas, paminta. Okay So, po. tapon yan. So, sa next kulo niya, yun na yung malinis na siya. Siyempre, lalagyan na natin yan ng bawang, sibuyas, peppercorn, laurel. Okay, so ganun ulit. Yun na, pressure cooker natin yun para mabilis tayo magpalambot. Okay. Ayun. So para mag-incorporate ng flavor at para mas maging malambot din po siya, Chef, kaya natin siya ipe-pressure cooker. Yes. Kasi after nun, ano na yung gagawin, Chef? So, alisin na natin uli yun. So, i-reserve natin yung pinaglagaan. Yung Okay. stock. I-reserve stock. natin kasi kakailangan natin mamaya yun eh. Apo. So, ito, nalinis na natin, tapos hihiwain na natin. Okay. Depende sa atin Apo. kung anong slice siya. Merong kasing ibang nagpa-cubes, Apo. yung iba diagonal. Okay. So, ito slice lang naman Opo, siya nga. parang diagonal ito. Okay. So, ngayon, naka-ready na siya. Ready na nating lulutuin Ayan. na natin. Okay, sige, go ahead, Chef. Simulan na natin. Opo. Okay. Ayan, ano ba unang una, dapat gawin, Chef? So, naka-heat na to, no? Opo, ayan. Okay. Binukas mo na yung fire natin. Ano muna tayo? Butter. Okay. Butter. Yan. Ito yung nagdadala ng creamy. Very creamy, Okay, no? yes. Very buttery taste Okay. sa lengua. Bakit ba, Chef, ito yung isa sa parang pinakabongga na pagkain sa Actually, hindi siya kasi common. Hindi siya naluluto sa everyday. Opo. So, ito yung bestseller namin sa... Oo nga, no? Kasi, Chef, yun nga, So, medyo, tedious siya gawin eh. Parang, imbes na lutuin ko, ko na lang, bilhin ko na lang sa restaurant or order na lang ako. Yes. Besides, hindi ka makabili kasi ng konti lang. Oo nga. Kailang buuhan Tsaka siya. hirap maghanap ng Maramihan. beef tongue. Yes, totoo. Diba? Oo. So, Ayan. ito, nag-melt na. Isunod na natin yung ating white onion. Okay? So, Chef, paano kapag sabihin nila, wala akong white onion, ano pwede kong gamitin? Powder, pwede siya. Yes. Onion powder. Yes. Pero pwede ba red onion, Chef? Pwede naman Pwede red naman. onion. Yes, masarap naman. Ito kasi, ang white onion, siyempre medyo sweet siya. Yan, tama. So, ito, medyo translucent na. I-add na natin yung garlic. Okay? Garlic. Yan. Ayan. So, basic lang mga kasangbahay yung una, aromatics lang muna ang ilalagay na. Yes, oo. I-next ko na ngayon itong mushroom. Okay. Kailangan yung tubig niyan, Chef? Hindi pa. Hindi. Oo, hindi pa. Basta yung mushroom, isasama ko na rin yan para hindi masayang. Apo, okay. Kasi malasa siya. So, ito na. Saute na natin yung mushroom. Yan. Pero Chef, nabanggit nyo kanina na meron po kayong catering. Ito po, matagal nyo na po ba siyang business? Or... Yes, matagal na. Actually, nasa 12 years na. Talaga po? Ano po yan, Chef? Meron po kayong
kayo lang nag-establish nito or meron kayong partner po sa catering po? Ako lang. Aww, 12 years. Ano kung nag-prompt sa inyo na nagsabi na, sige, gusto ko itong maging business, mag-catering ako. Mahilig po ba talaga kayo magluto? No? Yes, passion ko yung magluto. Ayun, kaya baga, ginawa ko na siyang Na business. Pero profession, paano siya dumating sa point na, gusto ko catering na yung gawin ko talagang business? Kasi 12 years, yes. diba? Kasi before, nagustuhan lang ng mga customer ko yung luto, ganyan. Hanggang sa nagpa-cater na sila, so tinuloy ko na. Okay. So parang nakinig din kayo sa mga customer po ninyo, no? So, in-next ko na tong cream. Okay, chef. Cream. Anong klaseng cream po, chef? Ito is mushroom cream. Okay. Isusunod ko na. Dadamihan na natin ng sabaw kasi para sarsa ka lang. Opo, wala naman pong halo yan na iba, chef, bukod sa mushroom. Or yan ba yung canned mushroom? May mabibili ba sila na ganyan? Yes, nabibili. Meron naman sa market. Ayan. Kasi baka sabihin nila, baka kung ako pa yung gagawa ng So, ito na. cream of mushroom, parang hirapan ako. I-ano na natin to para medyo Second lang malapot. natin siya. Yes. Ayan. I-next ko na tong talagang cream ko para ito yung nagpapa-creamy sa lengua. okay. I-next ko na din. So, yan po yung all-purpose cream, Yes, chef. Okay. Opo. So, dito rin mga kasangbahay, pwede rin kayong gumamit dito ng heavy cream. Yes. Or, kasi medyo mas mahal yung heavy cream, chef. Ayan. So, Tapos, pwede rin ngayon- naman all-purpose cream. Opo. Maglagay na ako ng soy sauce. Okay. So, medyo konti lang muna kasi baka mamaya umalat. Opo. Soy sauce na Konti lang. regular lang po yan. Yes, chef. opo, Kasi may regular. iba-ibang soy sauce po, di ba? Oo. May light soy sauce, mayroong yung dashi soy sauce. Yes. But ito, regular Regular soy lang. sauce. Okay. So, mag-add din tayo ng konting salt lang. Konti lang. Okay? Salt. Ayan. Yan. Medyo control lang So, ito, natin. chef, yung isa sa pinaka, yun nga, bestseller mo, yung Bestseller. lengua. Gaano katagal nyo na pong recipe ito, chef? Ano na din, baka nung nagsimula ako mag-catering, nag-search ako ng mga dish na medyo kakaiba, na hindi common. So, ito kasi, pagdating sa catering, parang hinahanap nila lagi yung lengua. Lengua, oo Yes, nga. oo. Sarap kasi siya. Oo. Ngayon, lagyan ko na siya ng paminta. Black pepper. Yan. Medyo dagdagan natin para mas masarap. Yan. Chef, matanong ko lang, ilan po yung mga dish po ninyo sa inyo pong catering services? Gaano kadami po yung ino-offer nyo sa menu nyo? Actually, marami siya. Sa beef, marami silang choices. Siguro mga 8. Sa beef, pork, yan. So, makakapamili lahat. naman Makapili sila. sila. Any kinds of event po, chef, nag-ano kayo, nag-cater Yes, naman yes, po kayo? lahat. Oo. Kaya mga ilang tax po yung kaya po? Kaya namin ng 1,000, 1,500, ganyan. Oh, wow. Yeah. Wow, grabing pagod yun, chef, Ilan po ang line cook po ninyo? May dalawa ako, plus yung mga on-call. Okay. Pero nakatuwa, chef, kasi ang tagal mo na in the business. Yeah. Sa mga kasangbahay natin, gusto po na, syempre, ayan, parang gusto nila rin mag-catering, ganyan, mahilig sila. Parang katulad niyo po, passion nyo, yung pagluluto. Tapos, dahil may mga customers na nagsabi na parang, uy, cater naman kayo. Ano po yung pwede nyong, maging payo po sa kanila? Basta gusto nyo yung ginagawa nyo, mahal nyo yung ginagawa nyo, tuloy lang. Ayun. Yan. Tuloy lang po. So ngayon, dahil kumukulo na siya, ilalagay ko na po ang pwede na. ating Beef tongue. lalagay na natin. Ang Yan. bilis lang pala once cooked Yes. na yung beef tongue natin. Tapos, isi-simmer lang natin to. Like, Tingnan nyo guys, nabuo na siya. na, di ba? Grabe, sobrang Yeah. simple lang. Isi-simmer Tapos adjust na muna lang kayo ng natin. seasoning. Uy, Yeah. natutuwa yung mga kasama ko, chef, dito sa pagkain natin. Ayan. Ngayon. Ayun. Nakaka-good mood po Yeah. talaga. At syempre, bukod sa masarap na pagkain, na nakaka-good mood talaga. Yan. Talagang dapat masarap. Simmer Kasi lang. hindi pwedeng pagkain lang, pero pwede na rin. Pagkain pa rin yun. Magtatawid pa rin yung gutom natin. Nakaka-good mood pa rin yun. Pero iba talaga kapag masarap na pagkain. Pero chef, speaking of good mood, meron po akong question sa inyo. Kayo po kapag kunwari na traffic po kayo, ano po yung ginagawa niyo para mag-good mood kayo?
Ay, nako. Sanay na tayo sa Parang traffic. hindi na mag-good si Chef. Ay, sorry. spatula natin. Oo, Sige, okay lang yan, okay. Chef. Papalitan na lang natin. Ayun nga, talagang nakaka-stress yung traffic, di ba? Opo. So, masanay na tayo sa ganyan. So, mag-adjust na lang tayo ng oras natin. Yes. Kunyari, may pupuntahan tayo, so mag-adjust na tayo kasi nandyan lang yung traffic eh. Oo. Lagi na yun eh. So, para hindi ka ma-bad mood, agahan mo na agahan lang. na lang. Huwag ka na sumabay dun sa mga bad mood na. Yes. Perfect yun. Tama ka naman. yan. Ikaw na mag-adjust. Ba't ba yung ibang tao pa yung pinag-a-adjust mo? Pero, yun. Kayo naman mga kasangbahay, ano rin ba yung katulad ng questions namin kanina, no? Yung question namin kanina, ano yung ginagawa ninyo para mag-good mood kayo kahit traffic po? Ayan, i-comment nyo lang po ang inyong sagot sa ating Facebook Live dahil babasahin yan namin mamaya. At yun nga, kakausapin ko kayo dun sa comment section. Kaya, tayong dalawa, Chef, basahin po natin yun. I-comment. 1, 2, 3. I-comment mo na! Para namang, ba't binulong ko pa kayo siya? Marinig nyo rin naman. Natutuwa si Chef sa akin, no? Natutuwa ako. Kapag yung mga guest ko ay napapa-feel ko na at home sila dito sa Good Morning, Kuya. At syempre, habang niluluto po namin ito mga kasangbahay, puntahan naman natin yung iba pa natin kasama dyan sa loob ng bahay. Wala sa loob pa rin naman ako ng bahay, pero mas nasa loob sila. Oy, dumating na ba yung bisita natin na isa pa? Bibigyan natin siya ng Sabay pa tayo. Di ba? Oo nga, itong dalawa kong kasama dito. Walang tigil, kayo na pa sila nakwentuhan. Hindi sila napapagod. Pinag-uusapan nila yung muscle nila. Yung mga pag-gym nila. Pero to answer your question, yes, nandito na yung kasama natin. Yung bisita na inaabangan natin, si Miss Amparo Fernandez, yung owner siya ng Arts and Fun. Sunduin mo. Baka maligaw na sa bahay natin. Sa bahay. Hello po. Good morning po. Dito na tayo. Para makita natin ang agaw. Sige, dito na lang sa kabila. Para makita yung Si Miss Amparo. Good morning po. Welcome po sa Good Morning, Kuya. Please, greet our viewers po. Hello po, ako po si Ampi Fernandez from Punch Needle po. Ito yung mga kasambahay yung kanina pa naka-display dito. Nakatingkatin na kaming lapitan. Pero dahil gusto namin ipakita sa inyo, ayan, ito yung tinatawag na punch needle art. Pero ano po ba yung punch needle? Okay, so yung punch needle, isa siyang type of embroidery. But using specific tools, which is yung punch needle. Pwede po namin makita Okay, yung punch needle. ito po yung klase ng punch needle. So marami po ako. Okay, so we have two types of punch needle po. Okay, so ito po yung tinatawag na adjustable punch needle at saka yung fixed na punch needle. Okay. Pag sinabing adjustable, you can adjust the height and you can change the thickness of the needle. Okay. Ito naman pong fixed na yung size po niya. So, hindi na siya magagalaw pa. Akala ko yung normal na needle Hindi pala. Merong certain Different po siya dun. Kahit embroidery siya, hindi po siya katulad nung yung traditional na embroidery po natin na karayom. Ito po, iba po. Mas Curious po ako, so ito pong mga to, by hand po yan? By hand po lahat. Okay, by hand po siya lahat. So, depende po sa size kung gaano kung gaano katagal nyo rin magagawa. Kasi akala ko po unang tingin ko parang computerized eh. Kasi pantay-pantay, di ba? Yung shape. By hand po. Galing ah. Pero Miss Amparo, kailan po kayo nagsimula na gumawa ng ganito? Nag-start ako, I think 2023. 2023, opo. So parang nag-start ko lang siya nakita sa sa YouTube. And then na-curious ako. Then naghanap ako ng materials niya kung available dito sa Pilipinas. Sadly wala. So online, and then nag-aral ako. Nag-start lang ako sa maliit lang na design. And then after that, nung nagustuhan ko na, kinontinue ko na siya. So yung umpisa po ay parang kumbaga pastime lang. Hobby lang siya. Oo. Pero kailan niyo po naisip na pwedeng gawing business to? Nung may kumontak na sa akin para mag-workshop. Paano work? Isang malaking company. Tapos kinuha nila akong mag-workshop sa mga member nila. Tapos siguro sa mga mall. Tapos yung coffee shop nila, doon nila
Doon nila ako kinukuha, tapos mag-workshop sa mga Nagtuturo member po nila. kayo Opo, doon? nagtuturo. Tapos sa mga workshop din sa Cavite, pag yung nag-ano sa mga coffee shop, nag-workshop din po ako doon. So doon Alam niyo po, Miss Amparo, parang gusto ko pong itry. Kasi Pwede po, niyo ang dami po namin mga ginagawa dito. Madali lang siya, madali lang siya. Hinahanap ko po kung ano yung para sa akin. Baka ito na yun. Oo nga, eto na, subukan mo na. Di ba? Ano po ba namin subukan? Ano po ba yung madali lang, yung for beginner? Pang basic So lang sa po, basic. beginners, ang pinaka-importante po is yung mga design is madali lang kasi wala pa kayong Okay. background po sa sa Oo punch nga needle. So hindi pwede pong gawin nyo agad is yung mahirap na design. So kailangan is matry nyo po muna yung mga simple design. So for example, ito may ginawa na po ako. Yan. Ito, Ayun, ayan. madali lang. Yung mga patterns. Ito po. So Star. sino po yung may gusto? Akin na lang po yung Yan. flower. Tig-isa pala tayo eh. Ayan, okay. Ganda. Ito Akala po ko si ba, Tini lang. pwede rin po siya sa katsa, no? Apo, katsa. So, depende kung Ay, anong okay. tela pa pwede yung needle. So, nung pinapractice ko to, actually maraming tela akong binili para matry lang kung saan kakagat yung needle. Okay. Ano po yung tela na dapat iwasan? Sa tin. Oo, yung Hindi siya pwede. walang walang Sa tin. Pero na-try ko rin siya sa jeans. Pwede. Pwede rin siya sa Okay, jeans. Oo. jeans. Ito yung tela na ginagamit ko is yung monk's cloth. Monks. Monk's cloth Okay. siya. Monk's cloth siya. Ito yung ginagamit sa punch needle or yung katsa. Kasi yung katsa, medyo mura siya kumpara sa monk's cloth. Kasi ito monk's cloth not available sa practice muna. And then next is itong ating mga punch needle. Yan. So, Anong klase po ang gagamitin? yung adjustable po. Okay. Ano po ba yung dapat naming tandaan? Tandaan, Bago po kami mag-start. kailangan may pasensya. Ayun. May Napapagod pasensya po. Pasensya. May pasensya po. Okay? Opo. And then next is yung mga base, yung mga materials po na kakailanganin Yeah. po natin. Ito, syempre, yung pinaka-importante po is, syempre, meron tayong punch needle. Ito po Punch yung needle. Punch needle. pinaka-star. Tama. Okay, pinaka-star po ng ating arts. And then next is yung embroidery hoop. Okay, ito embroidery hoop. And then ito pong ating fabric. Yun. Okay, nagagamitin. And then, napansin niyo po, nilagyan ko na siya ng tela dyan. Tapos, kailangan mahigpit na mahigpit po yung pagkakalagay ng hindi fabric pwedeng natin. ano. So, kailangan po parang tambol na Yeah. ano na natin siya. Ganun po siya kasi once na maluwag po siya, naapektuhan po yung pagpapunch po natin. Dapat banat. Banat na banat po. So, Alright. next, Pwede na po ba natin Opo. simulan? Ayan, Next ayan, po. ayan. Next is, kuha po tayo Next ng yarn. material natin ay sa mga Next is sa material yung po yarn lang po ang yarn, recommended na mga Yarn. gamitin. Okay. Yarn Yarn. lang. So, Hindi so, pwedeng Gusto ko yarn. yan. Pamili na lang po kayo ng color, sir, kung ano pong color yung gusto niyo. Okay. Pwede po ba yung blue? Gusto Akin. Opo, pwede po. Wow, nagpumili pa Kasi siya. po, Parang dami niyang time. Yun. Okay. Yarn pala, color And ng next yarn. po, bukod po dyan sa materials na hawak nyo, meron ding pinaka-importante rin is yung threader. Kasi siya po yung tutulong na maglagay o mag-insert ng yarn Wag na pala natin manu-manuhin to. Opo, kasi mahirap po siya. Mahirap to. Oh, ito po yung threader natin. So first, ganito po ang gagawin. So itong threader, ipasok nyo po dito sa butas Ayun na, pasensya. ng punch needle po. Yung napansin nyo po, yung likod ng punch needle natin is may butas sa likod. Ipasok nyo po yung threader po. Papasok doon sa loob po ng punch needle hanggang sa umabot po doon sa pinaka-bottom po ng punch needle. Ay, mali pala ako. Huwag nyo po, ayan. Di ba pala desisyon? Yan po. Pasok nyo po muna. Ito po. Paano nga ba ulit? Pasok Okay. po dito. Pasok muna yung threader sa needle. Opo. Sa likod, papasok po sa loob. Tapos po, Likod Ayan po. papasok sa loob. Yun, Hindi po ganyan ko pala nalagay siya yung mga kasambahay. mamadali eh. Ganyan. Yan. Akala ko katulad nung sinulid na igaganon lang tapos Hindi po. Ay, Nakuha pala yun. natanggal. pag mga Hindi pala kasambahay napaano. ganyan siya dapat ipasok. Ayan. Kita nyo ba? Yan. Opo. Papasok nyo po dito sa likod Tapos? from Feeling ko ipapasok ko dito. Sige, pasok Ay, mo bad. niya. Ay, sorry po. That's how you do it pala. Yun, ipapasok yung yarn. Ano? Tapos Ayun, Gusto ko hihilahin. yarn. Oh. hilain. Ito na lang po gamitin nyo. Okay. Eto na. Then after po, Ubus na yung... dun sa ito pong nasa dulo, ipasok nyo po yung yarn.
Pinasok na. Opo. Tapos po yung itong nasa taas Batakin. po. Opo, atake niyo po. Alright. Importante po is pumasok yung Yan. And then, magtira lang po kayo ng maiksing, yan po sa dulo. Pwede po yung hilain siya. Yan. Eto ma'am, tama ba itong ginawa ko? Opo, pwede po. Yan. Okay. Ganito po All good, all good. Okay. Opo, pwede na po. Then next is yung ipapunch nyo na po yung... Punch na. Opo. Sino po? Ay. Sino po? Dito, wag ako. Okay. Ito pa naman. Ang gagawin nyo po, actually, pwede po, it's either kung saan po kayo pwedeng mag-punch, sa harap or sa likod. Okay. So Either for way. example, ito po, punch po kayo sa, sa Favor mo, likod. favor mo. Ang kailangan po, isundan nyo lang po yung pattern, yung design. Okay po, so for example, Punch. punch nyo po hanggang dun po sa dulo. Yung itusok nyo po hanggang sa mabaon. Opo, baon. Okay. And then po, hilain nyo po dahan-dahan lang, dito Saan po po? sa taas. Dito hilahin. Pag nakita nyo na po pag nakita nyo po yung dulo, i-punch nyo na sa katabi. Ay, okay. Huwag nyo Hindi po siyang aangat. hihilain. Huwag nyo po siyang aangatin ng mahaba. So, kapag pinunch- Kasi mahihila nyo po yung punch nyo po. Yan, for Yun. example po. Ang maganda rin din po sa punch needle, forgiving po siya. Pag nagkamali ka, Kaya pwede mong nga po. hilain. So for example, ito po, naitusok na. Pag lumabas na po, pag hila nyo, lumabas na yung dulo, punch lang po kayo. Ganun lang po. Diretso. Tapos nagka-create na ng Uy! May future na yun. Uy, mayroon agad si Josh, oh. Yan. Tapos sa harap po yan, oh. Okay Opo, lang sa harap. i-punch nyo lang po. Hanggang doon sa pinakadulo. Yan. Pakita mo. Oh. Pakita ko yung ha? Tapos punch lang. Oh. O, dapat masinsin. Pero okay lang at least, habang ginagawa nyo po kasi yung punch needle, jump po kayo nakakuha ng idea at saka nang nalalaman nyo ano po yung technique nyo. Yun, ano ba? Yung tamang technique. Ba't ganyan itsura sa camera? Tignan nyo po, ma'am, yung sa ilalim. Bakit? Parang... Ito po, yung nagagawa po ni Ma'am Tini, ayan, nakakapag-create na po si siya Tini ng na lang po, loop. si Tini na lang. Kaya importante po kasi dito, Sir and Ma'am, is makapag-create po tayo ng loop. Opo, kasi yung punch po, yung punch needle po natin, ang nakikreate po niya, pag nagpa-punch po tayo is yung loop. Okay. Loop, ano lang po. Opo, dito po yung loop nasa ilalim. Tapos pupunuin nyo lang po ito hanggang sa mapuno siya. Then after that is pwede nyo nang i-cut yung yarn once na puno nyo po. Ganun lang po siya. Ito natin yung simulan ko. Dali. Kung napapansin nyo po, parang ito po yung harap. Ayan. Ay, okay. Dapat ganito yung itsura niya, pero mali yung akin. Medyo malayo. Ito po. Ang importante po is yung distansya po ng... Kailangan pala siksik. Opo, magkakadikit lang siya. Yung distance po nung bawat punch nyo po Tatanggal. is few As centimeter much lang. as possible, magkakalapit dapat. Opo, magkakalapit lang po. Pero okay lang po kasi beginners lang naman kayo. Pero nakukuha nyo po kung ano yung... That's the idea. Idea po. Tama. Yung idea Tingnan po. natin kung paano natin yun, pinapakita. Ayan. Akala mo, pag sinimulan mo siya, madali lang, oh. Pero yung pagbuo niya talaga, yung loop, tsaka yung tamang height, Opo, importante yun po yung yun. papansinin mo mga kasambahay. Kasi pag hindi siya magkaka-height, Pala. Opo. hindi siya maganda. Hindi siya maano. Kaya kailangan is pantay-pantay po yung pagpapunch nyo. Tama. Hindi ito minamadali pala. Opo, hindi po siya minamadali yung pagpapunch. Tsaka pag medyo mabagal mo siya ginagawa, parang nakaka-relax din. Opo, mayroon relaxing po. Actually po, yung mga umattend po sa workshop ko, iba-ibang age, from bata hanggang sa oldest I think is 76. Wow! Kasi talagang pwede siya kahit bata yung gagawa. Ma'am, paano pag Tapos ganito yung po? youngest naman is 8. Naranasan ko yon, puro foreigner pa yung mga ano ko nung participant. So, Paano po pag ganito? I-atras ko lang po. opo, i-atras nyo lang po tapos ibabalik nyo lang po. May future, oh. May future.
Ma'am, paano pag kunyari natatanggal siya ng kaunti? Kapag... Pwede nyo pong hilain nyo lang po. Excuse me pa. Yan. Hilain nyo lang. Ibalik nyo lang po doon. Ayun. Ayan, kaya mukhang mukhang nag-e-enjoy na po kami dito mga kasambahay. Baka di na namin kayo mapansin, no? Kaya pwede pala talaga to kapag naipit ka sa traffic. Yes po. Tapos passenger Pag passenger princess ka. Opo. Ito na yung gawin mo kaysa ma-high blood ka. Pag alam ko po minsan mahaba ang biyahe ko, nagpe-prepare na po ako ng gagawin para habang nasa sasakyan Tama. po, na nakakapag ano ka pa, hindi mo na napapansin yung traffic. Hindi mo na po napapansin yung traffic. At Pero least- usually po, yung ganito, Miss Amparo, magkano po yung kailangan nilang bawa? Gusto ko pong mag-start ng ganito. yung siguro nasa 450 below. Oh. Opo, kasi yung depende po dun sa punch needle na bibilhin nyo po. Kasi iba-iba naman yung prices din. So, depende po yun kung magkano. So, 450, yun po yung yung pwede nyo pong, Oo, di ba? ano po. Hindi naman masyadong malaki yung ano. Opo, habang ginagawa nyo po siya, nakukuha nyo na po yung technique. True. Oo nga. Kaya, Abay, may hard pattern lang. po. May pattern po talaga. Pero kayo po, Miss Amparo, ano po yung ginagawa mo para good mood ka naman sa traffic? Kasi lahat po ng namin Yeah, actually kanina. nakakasagupa ang traffic. Actually, kasi ano ko sa balita last week na magsasara nga. Ang ginawa ko, sabi ko sana maaga tayo kasi from Imus pa po kami. So, gumising po ako ng mga 2:30 kasi from Imus, from South po kami. Tapos, nag-book na ng mga 4 a.m. nakapag-book na. So, daan ng Skyway. Tama, Yun po, iwas traffic. Yun Iwas lang po traffic, dagdag ng gastos po. Opo, ayun nga lang. Pero okay lang, at least, dadating kang hindi ka stress. Tama. Konting tiis lang po na maaga alis. Tapos nagaganito ka pa po, di Opo. ba? So tanggal talaga yung stress. Kaya mga kasambahay, kayo naman ang tatanungin namin ulit. Ano ang Go. ginagawa niyo para naman maging good mood kayo kapag nagkakaroon ng traffic or kapag may traffic? Naku, i-comment nyo na sa ating Facebook Live dahil babasahin natin yan lahat isa-isa. At syempre yung aking siski na si Ira po yung magre-reply sa inyo sa chat sa Facebook. Kaya naman, I-comment mo na! At habang nagko-comment kayo, no, dyan lang kayo, magbabalik po kasi kami dito sa Tapusin na natin Good to. Morning Kuya. Tatapusin lang namin to, Oo. guys. Stay put lang kayo dyan. Matatapos. Panibagong hamon, pinatibay pang dedikasyon, serbisyo publikong maasahan anumang panahon, sandigan ng Diyos sa paghatid ng katotohanan. Ito ang balita para sa bayan at sa buong mundo. All things in the universe have an end. Proofs of this include the stars that die and turn into black holes, the disappearing rings of Saturn, and the declining state of our planet. This scientific fact was written in the Holy Scriptures long before it was discovered by modern technology. It was stated in Psalms chapter 102, verses 25 to 26. Of old hast thou laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of thy hands. They shall perish, but thou shalt endure. Yea, all of them shall wax old like a garment. As a vesture shalt thou change them, and they shall be changed. Learn more interesting facts from the most informative book of all time. This is UNTV reminding you to make it a habit to read the Bible. Ayun, ito na nga ulit
yung mga kasangbahay natin kasi busy rin ako. Kanina nagre-reply ako dun sa mga kasangbahay natin dito sa Good Morning Kuya Facebook page natin. Dun sa question natin kanina, ano yung ginagawa ninyo para mag-good mood kapag traffic? Marami namang sumagot sa atin. Mamaya babasahin natin yan. Pero ito na po yung update natin sa niluto natin. Wow, nakikinatin. Kahit ang ambag ko lang naman ay tumayo dito. Ito na po ang ating lengua by Chef Suwani. Ayan, perfect. O, diba? Naglagay din tayo ng gulay on the side. So, meron tayong beans, meron tayong corn, and meron tayong carrots. Ito, Chef, steamed lang po ito, Yes, no? yes, Ayan, alright. So, sana natakam kayo. Very creamy yung lengua natin. So, ayan, sabi nila, tikman daw yung niluto. Kaya titikman natin, pero natikman ko na kanina mga kasangbahay. It's very, very creamy. Pwede pong makahingi po ng ng spoon po. At habang kumukuha sila ng kutsara, meron pang ibang prepare si Chef na mga ulam dito para sa atin, sa ating mga kasama. Chef, ano po ito? Fish fillet with tartar sauce. Okay. Ito naman, Chef. Beef broccoli. Beef broccoli. At ito, Yes. Chef, ano po ito? Laing. Laing. So, may specialty din, laing. Wow! Tas And ito, then, Chef? chicken cordon bleu. Chicken cordon bleu. Ay, grabe. Yeah. Chef, kailan niyo pa ito prepare? Kagabi pa? Yung kaninang umaga lang. Wow! Grabe! Iba talaga kapag super magaling sa pagluluto, no? Kahit na limited na lang yung oras, nagagawan talaga niya ng paraan para makapag-produce ng super daming dish. Pero, Chef, sa mga gusto naman pong umorder po ng mga pagkain po na ito, saan po ba nila kayo pwedeng kontakin para maka-order po sila to or makapagpa-cater po sila? Sige. Book your event now with us. Tapos and enjoy exclusive freebies. We're located at Lagro. 63 Ayun, Chef, no? 18. Yes, 6318 Bloningning Street, Lagro, QC. Yeah. Ay, malapit lang pala kayo. Yes. Or message na lang sa Facebook, Swanee's Catering. Yan. So, ayun po, Chef, yung pangalan po, no? Swanee's Cuisine and Catering Services. So, ayan mga kasangbahay, yung contact number nakalagay din po, 0927-752-9116. Ayan. So, kayang-kaya nila, Chef, na mag-cater ng hanggang 1,500 people para pakainin kayo ng masasarap na pagkain na to. Chef, baka meron kayong gustong batiin din at baka meron pa kayong gustong i-promote. Go ahead po. Sige po, baka may shout-out kayo. Yes, opo. Shout out sa Chef Tag Philippines Culinary Art. Yeah. And thank you sa aming CEO, Chef Vicente Libay Yes, Jr. good morning, Chef. At sa lahat ng mga po. members. Yun, ako din, Chef. Member Yeah. na rin ako niyan. Yeah. Lalo akong binibigyan ng... Yes. Lalo akong Lagi binibigyan ng ng chef's jacket. Yes, sarap. Feeling ko tuloy chef din ako kapag naka-chef's jacket ako. But anyway, Chef Suwani Arico, maraming salamat po for preparing us this hearty dishes and maraming salamat po dahil prepare niyo po ang isa sa favorite ko na pagkain, ang lengua. At ang sarap po, Chef. It's very tender and very flavorful. At for sure, ma-enjoy ito ng mga kasama ko at mga kasama rin natin dito sa bahay natin. At puntahan naman natin yung ating mga siskis at broskis dyan sa loob ng studio. Hello! Ay, busy sila, mga Hi! Kami na ba uli? Nag-i-enjoy kami. Nag-enjoy na kami dito. Imagine mo, si Joshua Junicio tumahimik. Oo nga eh. Diba? Kanina ang pinag-uusapan nila, gym. Ngayon, diba? Very mahimik sila ngayon. Oo nga, no? Diba? Kaya pinag-uusapan nila, gym. Ngayon,
tahi-tahi kayo dyan. Nakakalaki Pero na ito siya mga to. kasambahay, nagkakaroon na ng image yung akin. Natutuwa ako. Kikita niyo ba yan? Nagkakaroon na ng katuparan ng aking pangarap na mabuo tong flower. Ano ba yung sa'yo, Ian? Sa akin, dog po pero tinatry ko pa rin ilagay. Kasi yung spacing pala kailangan din, alamin mo yung distansya. Opo, kailangan. Oo. Si Joshua para na siyang lolo na nag-aayos. Lo, kamusta Lo? Okay naman. Nainom mo ba yung gamot mo? Lalabas na yung dila niya para lang ma-shoot niya yung needles niya. Hindi kailangan kasi masiksik yung niya, di ba, yung pagtusok. Kapag ka magkakalayo, hindi maganda. Pag may, Hello po, ma'am. pag may gap, hindi pwede. Ay, ang gaganda naman po ng mga gawa niyo pa. Ano Thank po you po. nakalagay dito? Yeah, yung Alam mo, name ko Ira, po, very pang ginawan ko sa'yo siya. to. Bagay Oo ito nga sa'yo. May natawa ako dito, be. Ito mo. Ganda lang ang bag ko. Ganda lang. Ay, papakita ko na. Ay, papakita na daw. Papakita na daw. Dito. Hindi, lahat sabay-sabay na. Sige. Ito lang inabutan eh. Ano yan? Oh. Uy, ang bilis niyo ah. Sa akin wala, hindi ko pa maano eh. Si Joshua talaga, may hidden talent siya sa mga arts, no? Ikaw, Talaga ang star. Sa akin, working in progress pa. Kalahati pa lang ng po eh. O si Atini, si Uy, ang Timmy. bilis mo rin. Yeah. Wala, gusto ko rin. Pero sa ngayon, mga B, ito lang ang bag ko. Ganda lang. Ay, tuloy mo na lang. Tagal nyo naman magkulo. Ayan, ito lang ang bag ko. Ay, tuloy mo na lang. Kasi sa akin nga, hindi na ko close up. Nakakainis. Pinaghirapan ko to. GGS. Paano ba? Ay, pakita naman natin yung iba kasi may mga nakita pa ako iba pa pong Kaso mga may item butas. dito. Hindi lang pala yung mga... Hindi lang po yung mga maliliit na item. Pwede rin po kayo makagawa ng mga malalaki. Ito yung keyboard drag. Ay, Keyboard drag. Oo nga, no? Pwede po yun sa mga nagpapawis yung kamay, no? Opo. Pwede sa akin yan. Fit na fit sa akin Keyboard yan. drag. Gusto ko yan. So medyo matagal-tagal lang siya gawin. So mga 3 to 4 days. Kaya nga, kasi bayan Oo. kasi. Ito, napakita niyo na po ito. Tapos, ayun, di pa po. Ito, ang ganda, Pakita natin guys. lahat. Wow, I'm Naman so po. amazed. Ang ganda, parang bagay ito sa table ko. Ay, Alam niyo magkano po ito? Ma'am Amparo, may naririnig ako dito nagtatanong, magkano daw po kaya ang Ayun nga bentahan po niyo po eh. sa ganito? Okay, so kung yung mga interesado tapos gusto mag-start, pwede nyo siyang mabenta, for example, dala-dalawa. Pwede nyo siyang mabenta ng 280 to 300, yung dalawang piraso. Tama. Pero, pag mga ganito, ito po, mga nasa 3,000. Oo, kasi by hand, tas ang Kasi by tagal. hand po, tapos how many days yung pong gagawin. Tama. So, depende po sa size, sa laki po yung gagawin nyo po. Oh, pwede rin sa mga Gano'ng tote katagal. Ayan, bags sa pa, tote no? bag, pwede po sa tote bag po. Ay, ito gusto ko Tapos ito. May yung nakita ko dito. sa mga, ano po natin, sa mga jute bag po natin. Basta kayang i-punch nun, pwede. Opo, basta kaya po ng tela, kaya pong kagatin ng ating punch needle, Yo. pwede po. Naisip ko nga po kanina yung sinabi niyo sa jeans, kaya sa jeans Italino, nagawa ko siya, oo. Diba? Gawin mong ganito, at least may design na yung Yeah, jeans. for summer, for Okay. example, pwede. Pero sa mga Salamin. gusto pong matuto naman at gusto pong mag-workshop with sa- you, paano po ba nila kayo Okay, so makakontak? meron po sa Facebook, tsaka Instagram and TikTok, look for Arts and Punch. Arts and Punch. Arts and Punch lang po. Arts and Punch. Tapos kung yung mga interesado po na may mga ari ng workshop, ng mga coffee shop, pwede rin nyo po akong kontakin para makapag ano po tayo ng workshop po doon. Oo nga, Sa bago. mga customer po. Tapos Customer yung po mga workshop nyo po, buong nationwide kasama. po ba yan? Or may Hindi, mga for parts lang po? example, Cavite, Okay. po, yung mga taga Cavite, South. yun, kung sino po lang po yun. Oo, Minsan lalo dumadayo na. po ako ng North. Mandaluyong. Ayun. Po, depende po kung saan po yung meron po contact sa akin. Availability nyo rin po. Kaya iyan, dyan na mag-book na kayo dito sa social media accounts ng Arts and Punch na sa may Facebook, Instagram at may TikTok account sila. Tsaka alam nyo, si ma'am, professional siya ha. Isa siyang professor. Pero Wow. tignan nyo naman, nagagawa niya Malayo pa po rin to. from IT to... Oo. So walang ano to, Punch walang needle. age, walang Opo, gender, walang age. walang profession na pinag-uusapan dito mga kasambahay. Basta gusto mo, Oo. pwede. Kahit pasmado, pwede. Tingnan mo ako. Actually, mas okay sa pasmado, diba? Oo nga eh. Kasi may tela. Kung may tela, Na-absorb. punas na yan. Lalaban mo lang pag namas. Pero ito po ba pwedeng question po yun, pag, Oo nga, no? pag nilaban po may Pwede mga laban. instructions po ba na dapat? Meron po. Pag
First is kung medyo lang naman yung natapunan ng pagkain, kung pwede nyo lang muna siyang ipagpag lang. okay. Pero pag may stain, kahit yung liquid soap po, i-ano nyo lang. Okay. Ayun. Okay. Sayang naman kasi pagka hindi pwedeng gasa. Pero matibay naman po kasi merong carpet glue po sa Yun, loob. oo. Kaya kahit i-washing machine nyo, hindi naman siya matatapos. Pwede. Alright. Again, maraming salamat po. Miss Amparo Fernandez for sharing your passion and your hobby nung una pero ngayon business na. Oo nga. Yan naman. Shout out muna sa lahat na nakatune in ngayon sa ating YouTube and Facebook account. Kanina tinanong natin sila kung ano ba ang ginagawa nyo para good mood lang kayo kahit na traffic. Narito po ang ilan sa kanilang naging sagot. Ay, eto na mga B. Pinagtatawanan nila ako kasi hawak ko to eh. Ay, Ganda grabe lang. kayo. Finokus pa uli. Ito, ang comment ni Jedrick de la Cruz, kapag traffic, tahimik lang kami. Kaunting kinig ng music. Yung ibang kasama, ayun, ano daw? Tahimik lang. Ulitin nga natin mga B. Kapag traffic, tahimik lang kami. Kaunting kinig ng music yung ibang kasama, pero tahimik lang ako. Oh, ito naman ang komento ni Robert Carl Amparo Liorca. Kahit traffic, pinipili kong alalahanin na hindi lahat ng bagay kontrolado ko. Humihinga ako ng malalim. Gano'ng kalalim yan? Nakikinig ng music na kalmado o masaya at pinapaalala sa sarili ko na hindi ako late sa buhay, na delay lang ako sa daan. Tama, mindset ba? Mindset. Kalmado lang, chill lang. Ito naman ang comment ni Marneth Bringela. Mag-tune in na lang din po sa Wish 107.5 pag traffic para po ma-enjoy pa rin po ang traffic. Yun. Nakikinig sa radio, Wish. Oy, ang sabi ni Rodel Flordelis. Uy, familiar yan. Manonood ng anime or makikinig sa podcast. Uy, ginagawa ko rin yan, podcast. Ingat lang sa Basta hindi ikaw yung driving, di ba? Kasi hindi ikaw ang driver. At shoutout na rin sa ating mga viewers na masugid mag-comment sa ating Facebook Live. Ito, mga nakita ko to kanina sa ating live sa Facebook. Sina Rowena Creo Belchez, Lilia Conson, Gutang Kogan, si Rosie Canapi Michiko Uy, Jocelyn Soles, at si Tibar Evangeline. Maraming salamat po sa lagi ninyong pagtutok sa Good Morning, Kuya. Good morning! Ito na brosi, brosi. Binabati ko lang lahat ng mga nag-good mood dyan, sa lahat ng mga naiinis na sa traffic, kung nakikinig kayo ng good morning. Napindot si Sumali si Anger. Napindot kayo magagalit sa daan, dapat chill lang. Tama. Tsaka isipin na lang natin yung pupuntahan natin, worth it naman. Kaya go lang ng go! Pero mga kasabahay, are you looking for high quality skincare that won't break the bank? Nako, bisitahin nyo ng Beauty Works Plus Aesthetics Lounge and Trading Center. They are located sa Rizal Avenue, dyan sa may Taytay Rizal, tsaka sa The Big Orange Building sa Caloocan. Nag-offer po sila ng wide range of beauty treatments and provide certification through fast-track training programs and test the NC2 option. Ito na naman sila. Ako na naman nakita nila. Thank you po, Miss Glenda Vasquez. Sa pag-aalaga ng aking skin, Beauty Works Plus, affordable treatments, amazing results! Galing! Ang galing! Naibalance lahat, Ba talaga? Praktisado sa banga. Pag ganun-ganun, Ako galing mo naman, dun, maraming salamat po sa Natural One Salon. Yan, para maganda yung hair ko at hindi lang ganda lang yung ambag ko. Nahihirapan ako, hindi ko na tuloy alam kung saan ako tingin. But ayan, yun, kung gusto nyo maging maganda yung hair nyo, punta lang kayo sa Natural One Salon. Marami na tayong mga branches. Meron tayo sa Pampanga, meron tayo sa Taguig, at meron din tayo sa Green Hills. At soon, magkakaroon din tayo sa Apalit, Pampanga. Ayan, puntahan nyo lang yung kanilang mga social media accounts, kontakin nyo sila para makapagpakonsulta kayo kung ano ba yung dapat gawin sa inyong mga hair. Yes! Or naman po, we would like to thank Lendeson Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Kung kailangan nyo po ng regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, at pipeline installation, kontakin nyo lang po sila sa 8824-0867 and 8824-9360. And binabati ko lang din ang happy birthday ang pamangkin kong si Goku. Happy birthday!
Happy birthday! Sana makita na namin. Oo nga eh. Ilang taon? 6 na. Grabe. Nakilala namin si Goku, parang 3 lang siya. Hanggang ngayon, di pa rin namin siya nakikita ng personal. Hindi, schedule natin yan, schedule. Happy birthday! Alam na. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood sa atin. Simula kayo na sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, magkita-kita tayo muli, God willing, for more exciting activities dito sa Good Morning Kuya! Tutuloy na lang.